Batay sa pinakahuling survey ng Okta Research, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila. Sa pinakahuling tugon ng Masa Survey, 37% o 9.8 million Filipino families ang nagsabi na sila ay mahirap noong Disyembre 2025. At para pag-usapan yan, makakasama natin ngayon si Professor Ranjit Rai, Assistant Professor ng Department of Political Science ng UP. Magandang gabi po, Professor Rai, and welcome po ulit dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi ho sa atin lahat. Sa inyo po, sa lahat na nakikinig po sa atin. Opo. So ano po ba ang naging pangunahing dahilan kung bakit bumaba ng malaki ang poverty self-rating nitong December 2025? Okay. Well, before I start po, thank you for inviting Okta Research. Opo. Ang sinagawang pag-aaral ay ginawa noong December 3 to 11, nationwide survey, 1,200 respondents. And ang isa sa mga probes namin, pag-aaral namin, ay pinag-aaralan namin yung estado ng kahirapan at kagutuman sa buong bansa. And quarter on quarter, lagi kami nagre-report. Opo. So, nung third quarter ho, para maintindihan natin mga kababayan, tinatanong namin yung perception or pananaw ng ating mga kababayan doon sa estado ng, for example, kahirapan nila. So, nung time na yun, 14 million families po nagsabi na mahirap sila. Ngayong fourth quarter ho, during the period of the survey, December 3 to 11, bumagsak po ng 17 percentage points. So from 54% to 37%, so from 14.5 million Filipinos, para naging 9 million po. About 13 million na Filipinos. So ang laki ho ng binagsak ho, around 4.5 million families ang nagsabi, nag-improve yung estado nila, na hindi nila kinoconsider ang sarili nila mahirap. Now, ito ay perception, hindi ito papalit sa mga actual hard economic and statistical data ng Philippine Statistical Authority at ng mga ekonomista natin. Pero ito ay complementary po, supplementary po sa pag-aaral natin. Kasi mga pag-aaral ng mga ekonomista, it takes 1 year or maybe 2 or 3 years to find out yung estado. No, ito ginagawa natin perceptions quarterly. So, ano nangyari ho? So, pinag-aaralan po namin, marami hong pwedeng posibilidad, no? Number one, sigurado yung nag-improve yung access to food, yung mga programa ng gobyerno, again, to fight poverty or to alleviate poverty at saka food poverty, mukhang nag-work, no? And so, yan, isa sa mga possible na rason. Employment also improved, no? From the third to the fourth quarter. Marami hong na-hinire nung Christmas, yung ating private sector. Andyan din ho yung pag-ease ng hunger sa maraming lugar sa Balance Luzon at saka sa Visayas. So marami hong factors ho na nakakontribute dito. Pero yun nga, isa doon yung syempre yung government interventions po. Pangalawang finding po namin, yung sa food poverty po. Yung self-rated ho to, tinatanong natin mga kababayan natin, ano yung pananaw nila sa kalidad ng kinakain nila at sa dami ng kinakain nilang pagkain. Opo. So, yun rin, mas malaki ho yung improvement. 17 percentage points ho sa poverty, self-rated poverty. Ito ay 19 percentage points po binaba. And ang equivalent niya, a little over 5 million families po nagsasabing mas maayos na yung kalidad na kanilang kinakain ng fourth quarter. So, yun lang ni-report namin yan for the government and for everyone's information. Siyempre, lahat yan nagbabago every quarter. Pero napakalaki ho ng pagbabago this particular quarter, which is the fourth quarter of 2025. Would you say, sir, Professor Rai, na based doon sa mga historical records nyo, yung pag gumagawa kayo ng survey, talaga bang tumataas sa last quarter? Ano ba yung trend dyan? Usually, parehas lang, bumababa, or talagang malaking improvement talaga itong lumabas sa survey nyo kamakailan lang? Okay, ito talaga ang pinakamalaking quarter-to-quarter drop na nakita namin. Normally, nag-improve talaga towards the fourth quarter. Pero ito ang pinakamalaking improvement na nakita namin sa time series namin. So, for the last 3 years, 3-4 years, ito ho pinakamalaki. So, gusto namin imbestigahan, syempre, kung ano nangyari. Pero importante rin malaman ng mga ating kababayan na habang nag-improve yung overall perception ng ating mga kababayan,
about where they are in terms of poverty and in terms of self-rated poverty and self-rated food hunger, tumaas po at self-rated food poverty, tumaas po ng bahagya yung hunger natin. So parang parang iba yung results, no? Ang nagsasabi overall, nag-improve ang estado natin, pero marami hong lugar nagkaroon ho ng spike sa hunger dahil ho tinamaan ho ng bagyo ng fourth quarter. So you'll notice ho dito sa Luzon, there are certain places, meron ho rin marami sa Mindanao. So yun ho yung mga lugar na, lalo sa Mindanao, na lagi-laging may problema with regards to self-rated poverty and self-rated hunger. So bagamat maganda ang overall perception ng ating mga kababayan about the state of their poverty, in many places around the country, lalo na tinamaan ng mga bagyo, tumaas po yung kagutuman. So kailangan ho ng gobyernong tutukan yung mga lugar na to. So karamihan dyan sa Mindanao, karamihan dyan sa Visayas. Kasi syempre yun ang para sa atin, mas importante, hindi yung perception, kundi yung reality. Hindi ho ba... Ano yung nangyayari sa ground talaga? Oo, sir. At so sa tingin niyo po ba, paano po ba pwedeng maibsan itong hunger na nararamdaman ng ating mga kababayan? Well, I think kasi yung areas where hunger is prevalent po, napakarami ho, geographic space rin siya eh. Naka-identify rin siya sa survey. Mukhang marami sa BARM, mukhang marami in Mindanao in general. There are places like in Eastern Visayas, no? And there's some places na naka-experience ng hunger sa Balance Luzon. Pero nung tinatanong namin kung yung frequency ba, lagi ba kayo nakakaranas ng gutom? Ang sagot naman nila, hindi naman. So episodes lang. So nakita namin, minatch namin yung weather situation doon sa lugar. Mukhang nung tinamaan ng bagyo, may short-term na hunger na naranasan ng iba natin ng kababayan sa Balance Zone in particular. Tapos of course sa NCR, pag pinag-aralan mo yung hunger situation, hindi naman lang siya dahil sa weather, dahil rin sa food inflation towards the fourth quarter. Tumaas kasi yung presyo ng pagkain, lalo ng Christmas time. So siguro, yun ang maraming rason kasi for this. And ang importante lang sa gobyerno, for the government that's listening, it's seemingly what they're doing with poverty alleviation at saka sa pagsugpo ng hunger, merong impact lalo sa food poverty at saka sa self-rated poverty. So dapat tuloy-tuloy yung programa ho. SWD, malaking bagay ho yung work nila dyan. Si Secretary Rex Gatchalian. Of course, yung iba natin mga anti-poverty alleviation programs na pinapatakbo ng DA, pinapatakbo ng mga local governments natin, dapat tuloy-tuloy po yan. And dapat po targeted talaga, lalo na sa Mindanao. Kasi all through the year from first quarter to fourth quarter ng 2025, yung Mindanao talaga may structural inequities and structural problems. So when it comes to poverty at saka hunger, parang lagi-lagi silang andun sa yun yung mga parang takeaway natin dito sa survey na to. Salamat po. Right, maraming salamat po, Professor Ranjit Rai ng Octa Research. Thank you.